Mga paps, kinakabahan din ba kayo pag si Mrs. ang driver? Di ba kayo nakakatulog? Pero ngayon, i-share ko sa inyo yung pagtuturo ko kay Mrs. ng driving. So actually, nag-start siya mag-drive sa manual transmission. And itong video na to, pwede nyo tong maging reference din if ever man na magtuturo kayo ng pagdadrive kay Mrs. As much as possible, pag magtuturo kayo ng driving sa kanya, kailangan sobrang bait ninyo at sobrang haba ng pasensya ninyo. Yan ang maibibigay ko na kagad na payo sa inyo. Yung magsasalita ka lang, feeling niya, sinisigawan mo na siya. Ganun. Kumbaga, meron ka lang kinokorek. Feeling niya, galit ka na. So, yun, share ko sa inyo. No? So, yun, nagsimula siya sa manual transmission na kotse. Actually, Hyundai Ion yun. So, initially, kumuha siya ng student license. Then, nag-aral muna siya dun sa harap ng bahay namin. Atrasabante lang. Kumbaga, makapa niya lang yung tamang pag-abante at pag-atras na hindi mamamatayan. So, ilang oras din hanggang sa ma-master niya na yung pagtitimpla. Then, after that, inuna ko muna siyang turuan sa highway. So, nung time na yon, yung Marilaki na yan, hindi pa gaanong dinadaanan niya ng mga sasakyan. Lalo na doon sa mga sa mga weekdays, common mula Kogyo hanggang Sampaloc, mabibilang lang sa kamay mo yung makakasalubong mo diyan. So magandang mag-aral diyan ng driving. So yun, inuna ko muna yung highway driving kasi para sa akin ang pinaka-importante kasi diyan yung lalo na sa mga medyo mahina yung loob or sabihin na natin kabado or puro lakas lang ang loob, dapat matuto muna sila bago sila magkaroon ng sagi or magasgas. So dapat ang initially iingatan talaga natin na matuto sila muna. And yun, inuna ko muna yung highway driving. So ang ko doon is yung tamang pag-shift, tamang pagliko sa highway. Then yung initially yung mga yung pag mga paahon, yung paghinto, paano aabante ng seat, hindi umaatras yung sasakyan, hindi namamatayan. So yun muna yung inuna namin. Actually mga mga ilang linggo, siguro every week, once a week, tas mga 2 to 3 hours yun na driving. So ganun, pabalik-balik lang kami dyan every week hanggang sa maging kampante siya. Then eventually, nung naging kampante na siya, okay na siya sa shifting, di namamatay ng makina, tama na yung pag-shift niya ng gear. Tsaka naman kami pumunta sa subdivision. So luckily, yung work niya before is nasa loob ng subdivision. So free kaming mag-ikot-ikot doon. So yun, tinuruan ko siya sa subdivision muna. Paikot-ikot lang kami kasi yun, kasi kakonti lang naman doon yung sasakyan din. Medyo masikip yung kalsada, maraming liko-liko, wala naman masyado mga batang naglalaro, so safe pa rin. Then after that, in-enroll ko pa rin siya sa driving school. Kasi iba pa rin yung nag-aral sa driving school lalo na sa mga beginner o yung medyo kabado. Maganda rin na mag-aral sa driving school. So yung pinili naming driving school is yung merong sariling ground, which is kumbaga control environment. Talagang wala kang masasagi, wala ka doon sa normal road. Then eventually she graduate on that. Then tsaka ako siya tinuruan dito sa city driving na. So yan na yung ko na, kumbaga malaging maganda na yung kanyang pagdadrive, naging mas maayos. Yun nga lang, nung natuto na, tinatamad-tamad na mag-drive. Das nung nakabili kami ng automatic na kotse, lalong hindi nag-drive ng manual to. Puro automatic na yung dinadrive. So, yun yung So, initially, pag magtuturo kayo ng driving sa isang student driver, yun pala, yun, kumuha na kami ng driver's license and pumasa naman siya.
walang naging problema. Ang naging condition ko sa kanya is kung hindi mo maipapasa yung license na non-pro, hindi ka deserve na mag-drive talaga sa sa highway kumbaga, or sa talagang sa normal driving situation. So yun yung talagang inano ko na maipasa niya na from written to actual na walang magiging problema. So yung kasi magaling talaga pag dinala mo sa driving school, kasi may mga techniques sila na ako hindi ko alam. Kumbaga, halimbawa, parallel parking. Hindi ko alam ituro yan eh. Pero, alam ko gawin. Parang gano'n. Siyempre, may mga reference sila or may mga binibigay silang idea na hindi ko kayang gawin. And siyempre, doon, talagang mag-aaral silang mabuti talaga. Yun, ang pinaka-advice ko sa inyo kung tuturuan nyo man, lalo na kung manual transmission. So, initially, sa pantay munang kalsada, atras abante muna hanggang sa magkaroon siya ng full control dun sa sasakyan. Ang ginagawa ko pa nga tumatayo ako dun sa harap ng sasakyan, then sinusundan niya ako. Pag huminto ako, dapat mahinto niya yung sasakyan. Ganun pa nga yung ginawa namin nung una. Tapos aatras, liliko-liko ng konti, then yun, ganun lang yung naging scenario. Then, yun nga, I think ang laki ng ginastos namin sa highway driving nito. Baka umabot siguro ng 10,000 sa gasolina pa lang. Kasi ako naman, ang goal ko talaga matuto muna. So iniingatan ko talaga na matuto muna sila. Then nung nasa subdivision na kami, okay na talaga yung driving niya. Wala nang nagiging problema. Then eventually, yun na. Sinabak ko siya sa city driving and wala nang issue. So magaling na siya mag-drive. So ngayon ito, advantage yun din mga paps, kung matuturuan ninyong mag-drive si Mrs. Kasi halimbawa, napunta ka sa isang inuman, lasing ka, di may driver ka, di ba? Samang mo lang sila lagi. Di ba, mami? Tapos, yun, pwede kang may kapalitan kung sakali man. Then, kung pagod ka na, pwede mo naman silang gawing kapalitan. Yun nga lang, minsan kahit pagod ka na, pagod din daw siya kasi nakaupo lang siya dito, hindi mo mapagdadrive, ikaw pa rin yun. Pero yun mga paps, ang pinakapayo ko sa inyo kung tuturuan ninyo mag-drive si Mrs. Maging sobrang pasensyoso kayo. Yan talaga. Yung sobrang bait, as in sobrang bait. Hindi tataas ang boses ninyo. Mami, tumaas ba yung boses ko nagturo ako? Hindi, ako tumataas ang Ayo, boses. kita mo? Siya, Turo ka ng turo. kita mo, pagturo ko ng turo, siya pa ang galit. Nakakalito. Tapos nakakalito daw ako magturo. Pero ako'y nagtuturo Nakakalito daw ako magturo. Tapos alam niya na daw lahat yon, wag ko na daw ulitin. Naturo ko na daw. So, ganun. So, kung ako sa inyo, enroll nyo na lang sa driving school. Mag-ano na lang kayo, imbisan nyo na lang ng malaki kaysa kayo magturo. Kasi, diyan matetest yung pagsasama ninyo. Yun yung reality. Baka maghiwalay kayo after niyang matuto. Kasi, matetest na yung patience ninyo. Talagang mahabang pasensya. Di ba, mami, mahabang pasensya? Mami? Ako ang mahaba ang pasensya dapat sa'yo. Ayun, siya pa ang may mahabang pasensya kaysa doon sa driving. Yun, idea lang to mga paps. Kumbaga, para at least may reference lang kayo kung paano nyo tuturuan si Mrs. Hindi man formal to, pero sana nakakuha kayo ng idea. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.